Good morning mga karakul. Meron tayo ditong board, ha? Board ng Panasonic na basic. So mukha siyang okay pero natamaan yung kanyang yung kanyang 12 volts. Nag-short yung kanyang nito. Yung diode nito nag-short at walang power. So nag-decide yung ating customer na i-manual na lang natin. So ayan, natanggal na natin mga kamaster. Tanggal na natin yung board. And then kumuha na tayo ng pampalit. Ayan. Medyo messy yung kanyang bakal. Pero okay ito mga kamaster. Parehas na parehas yan. So ang gagawin natin dito, ima-manual na natin ito. Manual connection. Ayan kita nyo. Tapos i-assemble natin dito. Kung makikita nyo, may mga parehas na kulay yan, kaya hindi ko tinanggal yung mga pagka kayo ay nagta-transfer ng pyesa o kaya ginagawa nyo manual ang ganitong digital. Ang gagawin niyo, putulin nyo lang, wag nyong bunutin kung saan sila nakalagay para hindi kayo mahirapan, lalo na pag walang diagram. Meron naman tayong diagram dito, kaso para to dun sa digital. Ito yung digital natin. So parang iba-bypass lang natin yung kanyang board. Ito yun, board. Yan. Board yan. So kukunin natin yung mga ito na ngayon. Tapos saka natin i-connect dito. So, umpisahan na natin. Okay, so unahin natin yung connection ng ating compressor. Kung makikita nyo, ito yung kanyang harm, common, at saka yung fan. So, dito, kukunin natin ang ating running kasi dito sa aircon na to, Panasonic. Ang running niya is kulay blue. And yung kanyang starting ay kulay red, common yellow. So ilalagay natin itong ating blue doon sa common ng ating dual capacitor kasi ito. Magkasama na yung fan motor capacitor at saka ng kanyang compressor capacitor. So ang gagawin lang, ilalagay lang ito doon sa common, yung kulay blue, ito kasi yung kanyang running. Yan. So ito yung kanyang starting, kulay red. Ayan may bababasa kayo dyan na her. Tapos yung common letter C nakalagay. Tapos yung kanyang fan, fan din. Madali lang sa kanyang compressor. Tapos itong yellow ilalagay natin dito sa thermostat. Okay, so gaya nga ng sinabi ko, hindi ko tinanggal yung wire para siguradong hindi tayo magkabaliktad. Yan yung common, so pupunta siya sa thermostat. Din yung thermostat natin, ito rin yung lalabas siya sa pinaka line 2. Ayan pupunta galing doon sa ating thermostat, papunta siya sa parang common wire to, line 2. Punta sa switch ng speed 1 and 2 at saka doon sa ating timer. Kung makikita nyo, yan ang connection. So nandyan lang naman ang connection na yan, hindi natin tinanggal. May diagram naman tayo kung sakaling maligaw kayo. So importanteng huwag nyong iwawala yung plate. Ito, nandito kasi yung mga diagram ng mga ganitong mga power supply. At eto na, nakakabit na sa ating thermostat yung ating common wire. Kita nyo, ayos na. So, ang isusunod naman natin yung fan motor. Ganun lang naman kasimple mag-install o mag-kabit ng mga wiring ng manual or rotary type na power supply na switch lang siya. Manual switch. So, ayan. Yan, ganyan lang. So, ibinalik ko na rin sa pwesto mga kamaster. Ayan siya. Di ba?
Sunod naman natin yung kanyang fan motor. Dito, kailangan na nating mag-cut. Pero may mga color coding naman yung parehas lang ang color coding ng mga ganito. So, idudugtong na lang natin sa kanyang mga connections. Okay, so sa pag-i-install ng ating fan motor, titingnan muna natin yung diagram. Ayan o. So, nakalagay dito. Ang 1 or ang color blue, red, white, orange, brown, yellow. So, red, white siguro yan. Ayan yung kanyang connection sa ating tapos yung speed natin dito 1, 2, 3. So, pinaka-common yung orange. Hanapin natin yung starting. So, puputulin na natin to. Ano, yung mga yan. Tapos idudugtong natin dito. Ano. Kita nyo? Oh. So, inuna na natin ang kanyang speed mga kamaster. O, dapat ganyan na pag-i-splice niyan, no? Yan, padiretso. O, kita nyo? Para naman maganda tingnan. So, ito yung speed natin mga kamaster. Pero dito kasi sa ating manual, dalawa na lang ang kanyang speed. At yung brown, ito kasi yung medium. So, iba-bypass na natin to. Kasi wala na siyang connection. O, kung makikita nyo. Ayan. And then, ito naman, yung kanyang blue is yung dyan sa common ng capacitor at ang white yung kanyang starting. Ayan o, starting niya. So, ilalagay natin dito sa common and then yung starting. Ito na yun. Ito na yun mga kamaster. Ito. O. So, since dudugtong natin, putulin na lang natin to. Oh. So, nakabit ko na. So, yung white naman, yung kanyang starting. So, ililipat natin to sa blue. Nakalagay pala sa blue na ano. So, ilalagay natin dito. So, connected na yung ating blue at white, wala nga lang tayo available na white na para dun sa starting niya, pero starting yan yung white na yan. So, dito na kayo magbabase. Tapos yung blue, pumunta sa common. Eto dito. Oh, kita nyo ha? Ayan. And then, wala kasing swing ito. Pero may swing siya, sayang. Oh. Yung swing na yan, mukhang hindi na natin magagamit. Okay, so testing muna tayo mga kamaster. So, gumana na. Oh. Tumakbo na yung ating aircon mga kamaster. I-ano natin yung high. Oh, yan yung high niya ha. Low. Oh. And then, check natin kung lalamig ngayon. At yan yung ating ginawang pagpapalit ng from digital to manual. Oh, napakasimple lang naman. Meron siyang swing mga kamaster, pero wala kasi sa feature nitong
harap ng ating manual. So kung gusto nyo lagyan ng swing, bubutasan dito. Ayan, tapos lagyan ng switch na ganyan para lagyan ng connection papunta dito. So okay na yun mga kamaster. Oh, working na at lusaw na rin yung kanyang tubo. Oh, diba? Oh, tapos i-clamp nyo na rin para sure kayo na okay talaga yung ginawa nyo. So sa ating clamp, ang starting ng kanyang compressor, ayan. Oh, masyado yatang bubaba. Ayan, 1.3. So tataas pa yan. So depende sa kung gaano kataas ang amperahe ng ating aircon. Kumbaga kung ito'y katulad nito, parang nasa 3/4 lang siguro to. Kasi nag-start siya sa 1.9. Oh, di ba? So mababa yung amperahe. Oh, tataas pa yan kapag tumanggal na umandar. Pagka ganyan, okay yan. Oh, yan, tumataas na. Kasi nga, umiinit yung compressor at nag-sa-cycle na yung ating freon. Oh. So, okay na tayo mga kamaster. I-assemble na lang natin ito. At kung nakarating na kayo sa puntong ito, mga karakun, mga kamaster, mga ka-idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe ha. Libre po yan. Subscribe lang po kayo at paki-share na rin ang ating video. Paki-like na rin at paki-comment na rin down below para malaman ko kung hanggang saan nakarating ang video na to. Sana'y may natutunan ulit kayo mga kamaster. Sana'y maging inspirasyon sa inyo tong video na to para magawa natin ng tama ang ating mga service. Maraming salamat ulit. Magandang araw. Mabuhay po tayong lahat.